So medyo huli po tayo dahil ang dami pong kaganapan. But in today's video, probably familiar na kayo dito, may loan app tayong susuriin. At sabi ng loan app na to ay 50,000 pesos daw yung pwede nyong ipahiram. But wait guys, yung loan app na to ay under sa kay Micro.lending. And yung pangalan ay si Credit Cash. Yung Violet na download po sa Android. As mentioned kanina, medyo huli na ako. But I promise, this will be the only review you'll ever gonna need sa loan app na to. So keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, the original Utang Queen. Oh, guys, if you like this shirt, naka-sale sa Shopee. And meron po tayong basket dyan para hindi na kayo mapunta kung saan-saan. Makakatipid kayo sa Shopee, guys, bukod sa may sale. So just click that if you wanna buy the same shirt. Anyway, so this video is not sponsored. It's based on my personal experience because sinubukan ko to. Matagal-tagal na tong andito, guys. Pero ba't andito pa to, no? Kaloka. Maloloka ka talaga sa, malalaman mo sa app na to. So, under siya sa kay Micro.lending, 50,000 pesos daw yung maaaring ipahiram. Kahit na wala ka pang credit history, ay maaari kang ma-approve. Lalapitan nyo ba yung loan app na to pag nalaman nyo kung anong meron? By the way, kung bago pa kayo dito sa channel, hit that subscribe button and that bell notification button para lagi kayong updated kung mag-vlog ako ng mga tamang expectations about loan apps. So yun nga, yung spotlight natin ay dito sa kay Micro.lending, guys. Huwag nyo munang i-download. Ako na muna yung nag-try para sa inyo. Kung babasihan mo lang yung sabi niyang 50,000 pesos daw, yung maaaring yung ipahiram. Naku, baka matrap kayo dito, guys. Good borrower, high amounts next time. Pero wait, no credit history, first loan, welcome. Baka naman pagsisihan mo to, ha? So, pagkatapos mong i-download yung app, ito po yung magbubungad. Hihingin niya lang naman yung mga information ng mga naka-install na applications sa cellphone mo. And yung device information. Siyempre, okay lang naman yan, I think, kung yung sasabitan mong loan app ay yung talagang mapagkakatiwalaan. Magdalawang isip ka muna sa loan app na to. So yun, hihingi po siya ng phone number at mag-OTP ka. Pero bago dyan, agree ka po doon sa privacy agreement and disclosure of rights. Nung binuksan ko, guys, nung ko nalaman na nagpapadelete naman pala siya ng information, pwede ko mag-email sa kanya or kung 12 months na hindi mo ginagamit yung account, 12 months talaga. I-delete niyang kusa yung account mo. But huwag nyo nang hintayin na magpapadelete pa kayo, guys. Alamin nyo na lang kasi mabibigla talaga kayo. So, ayun mga best, mag-a-agree kayo dyan. Magpapadala po siya ng OTP. Yung OTP manggagaling po sa kay Credit Cash. Buti naman. At hindi siya gumagamit ng ibang And then yun, ito na yung mga basic information na hihingi niya. Pero take note, hihingi po siya ng Facebook ID. Oh, sisilipin niya na nga ako ng nasa cellphone mo, hihingi pa siya ng Facebook ID. At pag po na references, na kung pipicturean mo yung ID mo, pagkatapos mo mag-selfie, nakaka-capture niya po yung ID number and yung birth date mo. Pero the rest, kailangan mo yung i-fill out. So, mga ID sa tinatanggap nyo is UMID, SSS, TIN, passport, driving license, national ID, postal ID, tsaka voter ID. Tatanungin ko kayo again and again, willing ba kayo magbigay ng information nyo sa loan app na to, especially pag alam nyo kung ano yung resulta ng aking pag-a-apply? Hangin there, friend. So, ayun guys, kahit na sabihin mong working ka or unemployed, wala na siyang ibang tanong other than kung kailan ka nagsisweldo, magkano yung sinisweldo mo every month, and yung address mo. Yung loan app na to, nagpapadala po sa GCash or GrabPay. Pwede rin Paymaya, pwede rin bank, pero may additional fee siya, which is 20 pesos. Nagulat ako mga guys, kasi pagkatapos kong, maglagay ng aking GrabPay, tapos sinend ko yun, may privacy statement, lumabas ulit. Tapos nag-click ako ng disbursement in progress. Nakakalito to ha. At saka lumabas si pera agad. Hindi lang si pera agad yung lumabas kasi in-exit ko muna. Hinanap ko kasi kung meron ba siyang details. Kasi lumalabas 1.5 daw yung offer. So sabi ko, may details kaya to. Ipapakita kaya niya yung details, yung mga kung magkano kaltas, kung buo ba siya matatanggap. So in-exit ko, I played around with the app at saka ko nakita na hindi lang pala si pera agad yung nasa loan app. Yung merong Bayani Credit, Sikap Cash, agad peso. Sabi niya, nagsasubmit daw siya sa CIC, registered sa SEC, pero dapat sinisilip ni SEC to. Dahil dapat alam natin kung ano ba yung nagpapautang sa atin. Ako, Microdot ha, ikaw ha, hindi ka na natuto. Anyways, yung nasasabi dito na pwede mong i-withdraw is yung pera agad. O nakakalito, sabi credit cash, pagkatapos pera agad ha. May
withdraw. Pero wag na wag niyo yung pindutin, guys. So, meron siyang range 2,000 to 20,000 pesos. Daily interest daw. Pero wag na. Wag na, be. Kaya it's a blessing in disguise nung ako ay na-reject. Yes, mga Zay, reject. At buti na lang, wala pong pumasok sa aking Grab Pay. Dahil, pagkatapos kong pindutin tong pera agad ha, pagkatapos kong pindutin yung confirm loan, wag niyo yung pindutin, guys. Wag niyo yung pindutin kasi hindi mo malalaman hanggat sa hindi mo napindot yung confirm withdrawal na meron pala siyang ikakaltas. Nako, kaloka, guys. Ito naman ba yung sinasabi ko na kahit yung isang loan app ay registered sa SEC, it doesn't mean na okay yung kanyang procedures. Tulad na lang nito, lumalabas ilang mga loan app sa loob ng loan app. Tapos pera agad, napakita niyo yung range. Kasi yun nga, yung offer niya sa akin is 1.5. Nung kinik ko yung confirm loan, saka ko nalaman, guys. Nung kinonfirm ko yung electronic wallet ko, saka ko nalaman na ang laki pala ng kaltas niya. So, sinamit na 1.5 daw. Pero, pag na-approve naman ako, ang laking service fee niya ha, doon siya bumawi. Kahit na sinasabi niyang 42 pesos lang yung interest. So, this is very, very misleading. Just imagine kung nasa 50,000 ka ng level or 20,000. Just imagine magkano yung ikakaltas niya. 645 ng 1,500. That's 30% ng loan offer, which is not fair dahil yung cap ni BSP ay 15% lang. Sama na yung interest at saka service fee. So, hindi pwede yung mga ganitong mga loan app, guys. Kaya nga sabi ko, buti na lang, na-reject ko. Kasi ayaw ko magbayad ng 1,500 sa isang loan na yung tinanggap ko ay 645 less. Dapat kasi, pag-isipan yung mabuti bago kayo mag-submit ng ganitong information sa ganitong mga loan app. So, buti na lang ako yung na-reject. And this is a no-go. Sayang naman kasi pag na-approve. So, wag nyong i-confirm yung loan unless nakita nyo yung details beforehand. Ito, andaya, be. Tinamit na yung loan ko. Wala akong alam. I mean, huli mo na nung processing na muna malalaman na na ang laki palang service fee niya. Buti na lang reject. At ayoko sa mga ganitong mga loan apps, nakakaloka sila ha. So, sabi niya, meron siyang delete account. So, madi-delete po, makikater nila yung request mo na magpa-delete kung wala kang outstanding sa kanila at mag-OTP ka pa. You have 60 seconds para magbago yung isipan mo. Pero, ay nako. So, nag-OTP ako after 60 seconds, na-delete niya daw. Pag dito sa ganitong mga loan apps, at kung kayo naman naghahanap ng mga matitinong loan apps so far, then meron po tayong playlist, mga legit na mga online loan platforms na much better kaysa dito sa Credit Cash ni Microdot. So, yung mga loan apps na to, guys, are registered and abiding sa cap ni BSB. And so far, naging okay naman yung experience ko sa mga loan apps na to. So, yun ang experience ko kay Credit Cash. I don't think there's anything else you need to know other than ang laki ng service fee niya ha. This is not fair. Ang dami namang much better loan apps, so dun na kayo. Pero guys, since this video is not sponsored, of course, I would appreciate if you click that Shopee link kasi wala akong Ola links, guys. Shopee links lang meron to help you find in kaso, bet nyo yung t-shirt ko kasi alam nyo, mas mura sa Shopee. That is all for today's video. I'll see you on my next vlog.